Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Biyernes, January 3, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. DOH nagbabala sa publiko laban sa fake news online. Ukol sa umano'y international health concern sa China. Vice President Sara Duterte inalis na sa National Security Council. Posisyon ng VP sa NSC, hindi raw mahalaga ayon sa Malacanang. Habang isa na namang impeachment complaint laban sa bise, nakatakdang ihain sa susunod na linggo. Mga pasaherong magsisiuwian matapos ang bakasyon nitong Pasko at Bagong Taon. Inaasahang bubuhos ngayong weekend sa mga bus terminal at paliparan. Pamunuan ng Quiapo Church, Manila Local Government, Pambansang Pulisya, DOH at maging COMELEC, isinapinal na ang plano para sa kaayusan at kaligtasan sa pista ng Nazareno. Harvard University may offer na libreng 125 online courses ngayong 2025. At sa balitang showbiz, former Vice President Leni Robredo imbitado sa special block screening ng pelikula ni Vice Ganda and the Breadwinner is... Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Nagbabala ang Department of Health sa publiko na huwag basta-basta maniwala at iwasan ang pag-share ng impormasyon online patungkol sa umano'y international health concern sa bansang China. Ito'y matapos maglipa na sa social media ang mga post na nagdeklara na umano ng state of emergency ang China dahil sa bagong epidemyang dulot ng virus. Ang Balitang A to Z ni Naomi Almohano. Kasalukuyang hindi sinusuportahan ng mga maaasahang mapagkukunan ng impormasyon ang kumakalat na mga social media posts tungkol sa isang di umano'y international health concern. Iyan ang pahayag ng Department of Health ngayong Biyernes matapos kumalat sa social media ang mga post ng umano'y international health concern sa China. Kalat na kalat kasi ngayon ang umano'y pagdeklara na ng state of emergency ng naturang bansa matapos mapuno ang mga ospital dahil sa umano'y panibagong epidemya. Ayon sa mga kumakalat na post, may mabilis umanong pagkalat ng iba't ibang uri ng virus gaya na lamang ng influenza A, human metapneumovirus o HMPV, Mycoplasma pneumoniae at COVID-19. Pero paglilinaw ng DOH, Wala itong kumpirmasyon mula sa binanggit na bansa o sa World Health Organization. giit ng ahensya, walang dapat ikabahala ang mga Pilipino dahil aktibong kalahok ang bansa sa network ng World Health Organization member states na siyang sumusunod naman sa mga regulations at nagbibigay ng credible updates tungkol sa mga international health concerns. Ang mga disease surveillance systems ng Pilipinas ay nasa lugar at gumagana. Aktibong biniberipika ng DOH ang lahat ng impormasyon at pananatilihing naming updated ang publikong Pilipino. Samantala, tinawag naman na fake news ng Embahada ng China sa bansa ang mga impormasyong ito. Wala pa ring reports o kumpirmasyon mula sa Chinese health authorities at WHO kaugnay ng umano'y public health emergency sa China. Kaya paalala ng DOH, Mangyaring huwag magbahagi ng mga kaduda-dudang website o online sources. Huwag tayong magpakalat ng maling impormasyon at kalituhan. matatanda ang 5 taon nang nakalilipas magmula nang mapuno ng takot at pangamba ang buong mundo dahil sa pandemyang sanhi ng COVID-19 mula Wuhan, China. Milyong-milyong buhay kasi ang kinuha nito at nagdulot pa ng paghinto ng daloy ng mundo dahil sa mga forced lockdown at curfew. Kaya ayon kay Dr. Reynaldo Salinel Jr., sakaling totoo ang kumakalat na outbreak ng mga virus sa China, mahalagang ipagpaliban muna ang paglipad papuntang China hanggang bumaba ang kaso ng mga apektado at bantayan ang lahat ng portal of entries para mamonitor ang mga papasok ng bansa mula sa China. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano.
Tinanggal si Vice President Sara Duterte sa National Security Council matapos igiit ng Malacanang na hindi relevant o mahalaga ang kanyang pwesto sa konseho. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, sa regodon ng NSC ngayong January 3, nakasaad sa Executive Order No. 81 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na wala na sa NSC ang Vice Presidente, maging ang mga dating Pangulo. Habang kasama ngayon sa NSC ang mga lider ng Kongreso at ilang kalihim ng gabinete. Wala pang pahayag si VP Sara patungkol rito, pero matatandaang nitong Nobyembre, binanggit ni National Secretary Advisor Eduardo Año na isang national security issue ang banta ni Duterte sa buhay ng Pangulong Marcos. Hamon pa ni VP Sara, ilabas ng NSC ang mga notes ng kanilang meeting. Anya, hindi siya nakatanggap ng anumang impormasyon patungkol sa mga pagpupulong habang miyembro pa siya noon. Posibleng maharap si Vice President Sara Duterte sa ika-4 na impeachment complaint, ayon kay House Secretary General Reginald Velasco. Paliwanag ni Velasco, may mga mambabatas na pinag-iisipang i-endorso ang alinman sa tatlong naunang reklamo o kaya maghain ng panibago. Pero tumanggi muna siyang banggitin ang mga pangalan ng naturang lawmakers. Matatandaang naghain na ang iba't ibang mambabatas kasama ang civil society representatives para mapatalsik si VP Sara. Inaakusahan si Duterte ng maling paggamit ng confidential funds at pagbabanta kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Magbabalik ang sesyon ng Kongreso sa Enero ika-13 kung kailan maaaring umusad ang mga impeachment complaint laban sa bise. Arestado ng National Bureau of Investigation ang 6 na individual na ginagamit umano ang pangalan ng First Lady Liza Marcos sa pag-aalok ng posisyon sa gobyerno. Ayon sa ahensya, inireklamo ang isang alias Dayan dahil sa pag-aalok umano ng pwesto sa Bangsamoro Parliament, kapalit ang 8 milyong piso. Nagpanggap na lang ang complainant na interesado na maipwesto ang kanyang anak at pamangkin para sa halagang 15 million pesos. Tiniyak pa ni alias Dayan ang oath-taking sa pwesto ngayong Enero dahil mismong ang unang ginang raw ang nag-aasikaso nito. Saka na nagkasa ng entrapment operation ng NBI at nahuli ang palitan ng marked money nitong January 2 sa Manila Hotel. Sa sertifikasyon ng Office of the President, hindi empleyado o konektado ang mga individual sa Malacanang. Muli namang nagpaalala ang NBI na hindi ibinebenta ang anumang posisyon sa pamahalaan. Pinag-uutos ni Interior Secretary John Vic Remulla sa lahat ng local government units na maghain ng sertifikasyon bilang patunay na wala ng operasyon ng POGO sa kanilang nasasakupan. Ayon kay Remulla, layunin nito na lubos na matiyak na nawakasan na ang operasyon ng mga POGO sa bansa. Anya, wala na raw POGO sa Cavite, sa Manila, sa Pasay at sa Parañaque. Gayunpaman, may natitira pa ring operasyon sa Porac, Pampanga at Bamban-Tarlac. Matatanda ang plano ng Office of the Solicitor General na magpatupad ng mas mahigpit na hakbang laban sa mga dayuhang konektado sa iligal na operasyon ng POGO. Kabilang narito ang kanselasyon ng mga peking birth certificate ng mga foreigner na tinatayang aabot ng 75 million pesos. Nasahan naman ang kumpletong report ng mga LGU sa mga susunod na araw o linggo. Inaasahan ngayong weekend sa mga bus terminal at paliparan ang buhos ng mga pasaherong magsisiuwian matapos ang bakasyon nitong Pasko at Bagong Taon. Pero ilan sa ating mga kababayan bumiyahe na ng mas maaga upang makaiwas sa siksikan. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. Biyernes ng umaga, hinatid na ni Benjamin ang kanyang mag-iina sa PTEX para sa biyahe pauwi ng Mindoro matapos ang bakasyon nitong Pasko at Bagong Taon. Mas mainam na kanyang maaga kaysa makipagsabayan pa sa dagsa ng mga pasahero. Mas traffic po kasi pag sumabay pa sila sa uwi. May bata pa po tapos may bagahe pa po. Mas maganda na rin yung mayroong 2 araw para kahit paano may pahinga. Ganito rin, si Nanay Emma na hinatid na ang apo sa PTEX pauwi ng Nueva Ecija matapos ang bakasyon, lalo't sa Lunes balik eskwela ng apo. Mahirap magbiyahe pag traffic matagal. Pipila. Marami kasi akong ginagawa kaya gusto ko madalian lang. As of 5 p.m. ngayong Biyernes, higit 100,000 na ang dumagsa sa PTEX.
Pero sa weekend pa inaasahan ang peak ng dagsa ng mga magbabalikan sa Maynila. So, starting tomorrow until Monday na baka abot tayo ng at least 180,000 to 200,000. Dahil marami pa tayong mga kababayan na nag-leave, sinulit na nila yung kanilang bakasyon until pagbalikan na before Monday, this coming January 6. Hindi pa fully book ang biyahe ng mga bus. Kumpiyansa ang pamunan ng PTEX na sapat ang mga biyahe para tugunan ang dagsa ng mga pasahero. Naka-in-effect pa rin naman yung mga special permits na nakuha natin last Christmas. So that will last until this January, Yung na-expect natin na balikan ng mga pasahero. Sa NAIA Terminal 2 nagsimula ng dumating mga biyahero. Gaya ng balikbayan si Teresa na balik Maynila na mula sa ilang linggong bakasyon sa Naga City. Okay naman siya, but then it feels good to be home, At least once a year, umuwi kami. Paskong Pinoy is masaya with family. Gusto mag-extend ng bakasyon, hindi anya pwede lalo't magbabalik eskwela na rin ang anak sa Dubai. May flight na kami, international flight for tomorrow. Early morning ang flight namin, and then evening nasa Dubai na kami. Sa datos ng Manila International Airport Authority o MIAA, nitong pagpasok ng bagong taon, pumalo sa lagpas 70,000 ang passenger arrivals. Nitong Huwebes, sinabi ng New NAIA Infracorp na pumalo sa 50.1 million ang passenger volume noong 2024 na record high at mas mataas ng higit 10% sa datos noong 2023. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Yung akala mo customer, scammer pala. Yan ang kinahinatnan ng isang tindahan ng pizza sa Tanay Rizal sa kasagsagan ng holiday rush noong December 29 ng gabi. Sa kuha ng CCTV, kita ang isang lalaking naka-hoodie na umu-order ng pizza at nagbayad ng 1,000 piso. Maya-maya, lumabas ang customer at may kinausap. Saka bumalik para kansilahin ang kanyang order. Agad namang ibinalik ng kahera ang 1,000 piso sa lalaki. Pero dali-dali niyang ibinulsa ang 1,000 pesos at ipinakita sa kahera ang 100 piso sa kabilang kamay. Pinapalabas, imbis na 1,000 piso ay namali ng bigay ang kahera ng 100 piso. Pero palit-pera scam na pala ito. Hindi na humarap sa media ang may-ari ng pizza store pero ibinahagi niya ang video sa social media bilang babala sa publiko. Paalala naman ng kapulisan, dapat pa rin i-report ang mga ganitong insidente. Namanhilang po talaga ako sa dahil nataranta na rin po that time It's reported sa police station, automatic, yung desk officer will put it into record, yung mga insidente. It's official document. You can use it kung ano man ang gusto mo, legal, pwede mong gamitin. Samantala, isang fast food restaurant sa Quezon City ang nakatanggap ng misteryosong delivery. Nakalaunay na pag-alamang illegal na droga pala ang laman. Habang arestado naman ang 2 lalaki sa Caloocan matapos mahulihan ng mahigit 4 na milyong pisong halaga ng marijuana. Narito ang ating balitang A to Z. Nasabat ng mga otoridad ang mahigit 300,000 pisong halaga ng illegal na droga na misteryosong i-deliver sa isang fast food restaurant sa Quezon City noong bisperas ng bagong taon. Merong isang delivery na biglang pumasok sa isang fast food chain natin. Pagkatapos may hawak na box, biglang iniwan, natapat naman na sa manager niya, iniwan at sinabi na, "Ma'am, iiwan ko ito, meron po tatawag sa inyo na kukuha." Duda agad ang manager ng restaurant dahil dali-daling umalis ang nag-deliver. Wala rin daw silang inaasahang delivery kaya't minabuti niyang tumawag ng taga-barangay. Actually, yung box is as in plain box, wala man lang address. So una is doon siya nagtaka. And then, yun nga, may hindi daw magandang amoy siyang naamoy. So hindi naman niya dinescribe kung ano yun. Basta kakaiba daw yung amoy. Trinay nilang i-open yung box. At yun nga, nakita nila na mukhang marijuana yung laman. Nang malaman na illegal na droga ang laman ng box, agad na inabangan ng mga pulis ang may-ari ng parcel na personal na pinick up ang delivery sa restaurant. Nakumpiska sa kanya ang aabot sa 223 gramo ng kush. Pasensya na po kayo, no comment po ako dyan. Pero sir, kayo kumuha ng box? No comment po ako dyan sir, sa husgado na lang po ako magsasalita. Nakakulong na ang suspect sa Kamuning Police Station kung saan nasampahan na rin siya ng kaso.
Sa Caloocan naman, nasabat ng mga otoridad ang mahigit 4.4 milyong pisong halaga ng hinihinalang marijuana sa buy-bust operation 1:30 ng madaling araw nitong Biyernes, January 3. Ayon sa pulisya, nagpanggap na buyer ang isa sa kanilang tauhan at doon na nahuli sa pagbebenta ang 27 anyos na lalaki na target ng operasyon. Arestado rin ang kanyang 21 anyos na kaibigan. Nakumpiska sa lugar ang bloke-bloke ng marijuana, mahigit 2 kilo ng marijuana stalks at 50 gramo ng high-grade marijuana o kush. Sa iba pang balita, tinawag na isang malupit na New Year's gift ni House Assistant Minority Leader at Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas ang pagtaas ng SSS contribution rate ngayong pagpasok ng Enero 2025. Ayon sa mambabatas, sa halip na dagdag sahod, dagdag kaltas ang ibinigay sa mga manggagawa, habang hindi naman tinitiyak ang maayos na serbisyo at benepisyo sa mga nagbabayad nito. Base sa Social Security Act of 2018, ang 15% contribution hike ngayong taon kung saan mula 14% ay pumalo na ng 15% ang kabuuang kontribusyon ng bawat miyembro. Diin pa ni Brosas, sintonado ang pagtaas ng kontribusyon ngayong patuloy ang pagsirit ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Inihimok naman ni Brosas ang gobyerno na isuspindi ang pagtaas at tutukan ang pagtaas ng sahod at serbisyong panlipunan para sa mga manggagawa. Simula sa ikalawang linggo ng Enero, magiging available na ang sulit at Nutri-Rice projects ng Department of Agriculture. Ayon kay Agriculture spokesperson Arnel de Mesa, na ibebenta sa mga kadiwa source ang sulit rice na 100% broken rice. Samantala, mas mataas ang fiber ng Nutri-Rice na binebenta naman sa 37 hanggang 38 pesos kada kilo. Gayunpaman, tinuligsa ng Bantay Bigas ang hakbang na ito at itinuturong nilang itong panlilin lang dahil hindi raw kayang pababain ng DA ang presyo ng bigas sa 20 pesos kada kilo. Wow na wow naman ang pasok ng 2025 dahil isa lang ang tumama sa jackpot ng Super Lotto 649 nitong Huwebes, January 2 na umabot sa 18.4 million pesos lang naman ayon sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Solong nakuha ng mananaya ang winning combination na 19, 48, 15, 11, 07, 24. Gayunpaman, pasok pa rin sa 20% na tax ang napanalunang premyo alinsunod sa train law. Samantala, dalawa naman po ang nanalo ng mahigit tig 725,000 sa 6D Lotto gamit ang kombinasyon na 626764. Habang, may chance pa, walang nanalo sa Mega Lotto 642 na may jackpot na 5.94 million pesos. Congrats po sa mga may bagong panalo. Susunod, pamunuan ng Quiapo Church handa na para sa pista ng Nazareno sa susunod na linggo. At 10 patay sa insidente ng pamamaril sa New Orleans. ICC flag na diskubre sa ginamit na sasakyan. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Sa susunod na linggo na, January 9, ang kapistahan ng Nazareno. Isinapinal na ng pamunuan ng Quiapo Church, Manila Local Government, Pambansang Pulisya, DOH at maging ng COMELEC ang plano para sa kaayusan at kaligtasan sa traslasyon. May balitang A to Z, si Kim Salinas. Dinagsana ng ilan sa ating mga kababayan ng Quiapo Church sa unang Biyernes ng Misa ngayong taong 2025. Halos di mahulugan ng karayom sa dami ng tao ang loob at labas ng simbahan. Maging kalsada ay okupado na ng mga nagsisimba. 6 na araw bago ang pista ng Nazareno, nagpaalala ang pamunuan ng Quiapo Church na panatilihin ang kabanalan sa taunang tradisyon. Iwasan ang pagiging sanhi ng kaguluhan at distraksyon. Sa paglahok sa prosesyon, mag-abang na lamang po tayo sa mga prayer stations. Pinapayagan pa rin ang pagpahid ng panyo sa andas ng Hijos del Nazareno, pero mariing ipinagbabawal ang pagsampa sa andas. Pinakikiusapan po ang lahat na huwag nang sumampa sa andas.
upang higit na makita ang imahe ng Jesus Nazareno ng higit na nakakarami nating kapatid na kapwa deboto. Nawa ay paraanin at iwasan na salubungin ang lubid at andas. Ang ruta ng prosesyon ay may layong 5.8 kilometers at dadaan sa 3 plaza, parke at 18 national at city roads. Inaasahang nasa 6 na milyon ang dadagsa sa pista ng Nazareno, kaya patuloy na nakaalerto ang pambansang pulisya. So far wala naman tayong namomonitor na threats, but alert naman po lahat. Nag-briefing po kanina kami. And yung security posture namin from here on until the D-Day will be on heightened alert. Magbabantay ng seguridad ang 14,500 na kawani ng PNP at iba pang law enforcement units. Hinihikayat naman ng Manila Local Government ang publiko na gumamit ng face mask at ipagpatuloy ang tamang hand washing para sa kalusugan ng lahat ng mga deboto. Patuloy pa rin po sana na ipatutupad natin yung hand washing, sanitizing at kung maaari po, kung hindi naman sa gabal ay ang paggamit po ng face mask. Yun pa rin naman po ang pinapatupad natin. Sa panig naman ng COMELEC, nagpaalala naman ng poll body sa mga politiko na huwag gamitin ang traslasyon sa pangangampanya. Yung nagkalat yung campaign materials, alam naman natin, wala nga nakalagay na vote for, pero yung mga pagbumuka nakalatag na. Gagamit pa sa private properties. Pagkatapos yung iba, magpapakain pa sa may kalsada pa kung saan dadaan ang prosesyon. Hindi ba parang pagwawalang hiya yun? Git ni Garcia, maaaring maharap sa reklamo ang sinumang kandidato na gagamitin ang pista ng Nazareno sa pamumulitika. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Final na, hindi na kasama sa balota si Edgar Erice para sa 2025 congressional race sa Caloocan ayon sa Commission on Elections. Tiniyak ni COMELEC Chairman George Garcia na hindi nalilitaw ang pangalan ni Erice sa balota sa kawalan niya ng temporary restraining order mula Supreme Court. Dahil dito, tuluyan nang naging final at executory ang COMELEC on-bank resolution na nagdi-disqualify kay Erice. Ito'y kahit na naghain ng petisyon for certiorari sa Supreme Court si Erice. Samantala, mag-uumpisa naman na ang pag-iimprenta ng mga balota sa Lunes, January 6, kung saan nakalagay ang 66 na senatorial candidates at 155 na party list groups. Pero hanggang ngayon po, dahil wala naman pong TR o dahil kung ngayon pa lang po pumunta, then we will proceed as such kung ano po yung nakaschedule namin na gagawin. Kung mag-iimprenta po kami, mag-start kami sa Monday, then lahat po ng mga nadesisyonan with finality ng COMELEC ay wala po ang pangalan nila sa balota unless po sabihan kami ng katasasang hukuman, teka muna, pipigilan namin kayo dito sa lugar na ito, ilagay nyo o isama nyo yung pangalan ng taong yan. Malagim na krimen ang bumungad sa Amerika nitong pagpasok ng 2025. 10 ang patay habang dosena ang sugatan matapos sagasaan ng isang pickup truck ang mga tao sa Bourbon Street, New Orleans, USA sa lugar. Base sa ulat ng FBI, matapos ang sagasa, bumaba ang suspect sa sasakyan hanggang sa pinaputukan ang mga pulis. Pero napatay ng mga responding law enforcement ang suspect matapos ang engkwentro naman. 2 pulis ang nasugatan at nasa ospital ngayon. Kinilala ang suspect bilang isang 42 anyos na US citizen mula Texas kung saan napag-alaman na posibleng nirentahan lang ang ginamit itong truck sa pag-atake. Natagpuan din ang ISIS flag sa sasakyan ng suspect kasama ang mga armas at posibleng improvised explosive device. Iniimbestigahan ng otoridad kung bahagi ito ng terorismo. Samantala sa Amerika pa rin, patay ang 2 habang aabot sa 19 ang sugatan matapos bumagsak ang isang maliit na eroplano sa bubungan ng isang furniture manufacturing building sa Fullerton, Southern California, kung saan mahigit 200 tao ang nasa loob. Ayon sa ulat, bumagsak ang eroplano ilang segundo lang matapos lumipad mula Fullerton Municipal Airport. Nag-request ang piloto na bumalik sa paliparan ngunit hindi ito nakaabot sa runway. Kita ang pagtagilid ng eroplano habang bumagsak sa gusali. Agad namang rumisponde ang mga bumbero at pulis para apulahin ang apoy.
at iligtas ang mga nasa paligid. Nasa 11 ang agarang dinala sa ospital habang 8 individual naman ang nagamot sa naturang lugar at pinayagang mapauwi na. Iniimbestigahan na ng Federal Aviation Administration ang insidente. Blinks! Humanda ng isigaw muli ang Blackpink in your area dahil may comeback ang K-pop girl group na Blackpink ngayong 2025. Ayon sa reports ng Korean media, nasahang magre-release ng bagong album ngayong darating na Mayo ang quartet na binubuo ni Jisoo, Jennie, Rosé at Lisa. Susundan naman ito ng anilay massive world tour na magsisimula sa Asia, North America at Europa. Matatanda ang hawak ng grupo ang mga record na highest grossing concert tour by a female group, highest grossing tour ng Asian act and vocal group, at most attended concert tour by a K-pop girl group para sa kanilang historic Born Pink World Tour noong 2022 hanggang 2023. Nasa ding muling gagawa ng panibagong kasaysayan sa K-pop at female groups ang comeback album nila. Iyan matapos ang chart-topping success ng kanilang Born Pink album na nag-number 1 sa US Billboard 200 at hinirang na best-selling album by a female act sa South Korea dahil sa 2.2 million copies sold sa loob lang ng 2 araw. Sa aming pagbabalik, former Vice President Leni Robredo, imbitado sa special block screening ng And the Breadwinner is ni Mimi Vice. At Sue Ramirez at Dominic Roque may inamin na sa tunay na lagay ng kanilang relasyon. Manatiling nakatuto kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Talagang patok sa takilya ang MMFF entry na And the Breadwinner is dahil maging ang dating vice-presidente na si Leni Robredo pinanood ang nasabing pelikula ni Vice. At Sue Ramirez at Dominic Roque umamin na sa estado ng kanilang relasyon. Makichika sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. And the breadwinner is Vice Ganda. Yes, yes, yes! Dahil talagang hot topic pa rin ngayon sa social media ang pelikulang And the Breadwinner is ng unkabogable and the one and only Meme Vice. Maging si former Vice President Leni Robredo hindi pinalampas panoorin ang pelikula matapos maimbitahan sa block screening nitong Huwebes, January 2. Ayon kay Vice, inihalin tulad niya si former VP Leni sa kanyang karakter na si Bambi sa pelikula na isang breadwinner ng bansa. Sabi ko nga, si Madam Leni, minsan din siya naging breadwinner nating lahat. Ang tingin ko sa'yo, ikaw din si Bambi. Ikaw yung breadwinner na iniisip mo ng lahat sa amin. Labis naman ang pasasalamat ni former VP Leni kay Vice sa imbitasyon at marami raw ang nakarelate sa nakakaantig na istorya ng pelikula mula sa Angat Buhay Foundation na kasama rin niya sa panunood. Anya, karamihan daw kasi sa mga ito, pawang mga breadwinners. Maraming salamat sa pag-imbita sa amin ngayong araw. Talagang pinagpaplanuhan namin itong panoorin. Pero siguro blessing na ang kasama ko ngayon, mga kasama ko sa Angat Buhay na karamihan sa kanila sila din yung breadwinners. Samantala, Dominsu is official dating. Mainit ang nagdaang Pasko ni na Dominic Roque at Sue Ramirez matapos kumpirmahin ang kanilang real score. Sa red carpet premiere ng pelikulang The Kingdom nito lamang Disyembre na isa rin sa MMFF entries, inamin ni Dominic na officially dating nga sila ni Sue. Matatanda ang naging laman ng usap-usapan sina Dominic at Sue matapos kumalat ang litrato na magkahalikan sila habang nagbabakasyon sa Siargao. Ngunit may mga haka-hakang sinagot na umano ni Sue si Dominic nitong holiday season. Wala pa namang kumpirmasyon sa panig ng dalawa kung totoo nga ito. Kaya abang-abang na lang. Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia.
your Harvard dream. Good news po mga ka-A to Z dahil nasa 125 na kurso online ang libreng iniaalok ng Harvard University. Anywhere, anytime. Kabilang sa mga subject areas na pwedeng kunin at aralin ang Art and Design, Education and Teaching, Business, Computer Science, Programming, Social Sciences at marami pang iba. Kabilang naman sa mga kursong pwede nang kunin ang Introduction to Computer Science, New Ideas for Non-Profit Leaders. Nandyan din ang Intro to Artificial Intelligence with Python at iba pa. May libreng access sa mga material gaya ng videos at reading materials ang mga kukuha ng kahit anong kurso. Tatagal yan mula 1 hanggang 12 linggo na may 3 level, introductory, intermediate at advanced. Sa pagtatapos naman ito, maaaring makakuha ng Certificate of Completion verified ng Harvard University na maaaring ilagay sa inyong mga resume bilang education and learning experience. Kung kayo po ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ng Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa isang politiko na si Jimmy Gomez. Ang sabi niya, kapag nauulit ang maling impormasyon, may hirapan ng publiko na alamin kung ano ang totoo. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas. Happy weekend!